Good morning mga kasing pogi! Ako si Bugoy. For today's video ay panibagong kwento ng aking buhay. Part 2 sa pagpapagawa ng pinapangarap naming bahay na ngayon ngay nagkaroon ng kulay. Gagawan ko ulit ng kwento para mapanood ng aking mga taga-subaybay. Buo na, sisirain pa. Ito na nga ang pa-28 araw na pagagawa dito sa aming munting tahanan. Kagabi ngay nagpa-overtime na at alas 8 na rin ang matapos itong bakalan. Ngayon na may maaga kaming naririto dahil ngayon ngay bubuhusan. Kaya kumuha kami ng dagdag pang mga tao na makakasama din sa pagtatrabaho. Nagrenta na rin kami ng mixer para hindi pahirapan sa paghalo ng semento. Dahil nga kapag garning araw ng buhos, hindi ari pwedeng mapuputol. Kaya dapat bago mag-uwian, ari siguradong tapos. Hindi naman ho kalakihan ng aking bahay, ang haba ay 28, ang lapad naman ay 22. Pero ari pinakoncrete slab ko na hulaang dahil nung pinakwenta ko ang mga gastos sa steel trusses at color roof, kakaunti halos ang diferensya. Kaya ako'y buhos na lamang para pwede pang lagyan ng second floor at malapit na rin naman akong yumaman. Kulang na lang ay pera. Ari nga lahat ay 17, kaya lang ay napakalayo ng kanilang mga pagitan at parang kulang pa sa tao. Kaya't para ang pagbaba ng timba ay hindi matagalan, kumuha pa kami ng 3. Eh di kayo ngayon kagulo, hindi nyo alam kung saan kayo pipwesto. Kagandahan naman pagkagarning marami, siguradong hindi naaabuti ng gabi dahil mapapabilis ang trabaho. Sa construction ang pagbubuhos ay isa sa napakahirap dahil nga sunod-sunod ang halo at may mixer, kaya bihira ka makapag-unat-unat. Naranasan ko sumama sa mga garning gawain nung panahong ako'y nag-aaral para lang may maipang baon dahil ako'y may pangarap. Nandini na agad sa huling span. Napakabilis talaga ng galawan kapag maganda ang merienda. Sulit pa ang tanghalian. Kahit maghapong buhos ay baliwala, malalakas pa ang katawan. Kaya't maaga pa sila dining nakatapos. Bago mag alas 4 ay nakapag-uwian na ang lahat ng kasali. Kinabukas ay maaga ako pumunta dito dahil kailangan daw arin diligin. Kaya tinapos ko muna ito bago ako mag-duty. Kapag daw garning slab, 3 linggo pa daw ang hihintayin bago tuluyang matanggal lahat ang tukod. Kaya inuna kong papalitadahan itong labas para hindi sayang ang araw na lilipas habang naghihintay na matanggal lahat ng kahoy sa loob. Hindi naman pwedeng apurahin para siguradong matibay at matigas. Ito ay isang pangarap at araw-araw sa Panginoon ay aking ipinagdadasal dahil alam kong hindi ko kakayanin kung sa sariling kakayahan lamang ako aasa. Lalo't ang presyo ng materialis ngayon ay napakamamahal. Kaya't bago ko simulan ng isang bagay na aking pinaplano ay akin munang isinasangguni sa puong may kapal. Ito yung nakaraang araw na hinuhukay ni Marvin. Nagpasinta ako ng extension para sa gagawing dirty kitchen. Ilang araw ako bago makabalik at nagpapalitada na sa harapan ng ibang mason habang ang iba ay nag-aagag ng buhangin. Dahil pakiramdam ko'y magtatag-ulanin na, kako'y mahirap kumilo sa labas kaya dapat makapag-imbak din ng sinalandra. Para ang trabaho ay hindi maaabala, tuloy-tuloy lang sa palitada. Sunod kong punta, natanggal na lahat ang tukod at hindi ko na nabidyohan. Dini sa loob ay malawak na rin ang kanilang napalitadahan. Kaya kako'y magbubunot na lamang ako ng pako sa mga inalis na kahoy, ganun din sa mga pinantukod na kawayan. Dahil gagawa pa ng canopy at siguradong kailangan na naman ng pako, mag-iingat na laang at talagang napakatutulis. Yung mga pako pa naman namin dini ay para mga tae. Mayayapakan mo na hindi pa umaalis. Nagpapabidyo na lang ako dini kay Mrs. dahil yung tripod kong ginagamit ay nasira na. Ayan nga't kinukutingting ni Lucas, buwababa na lang mag-isa. Mula sa pagli-layout hanggang sa pagpuporma ng slab, bali 5 puno ng niyog ang aming kinailangan na ngayon gagamitin muli sa paggagawa ng canopy at ito ang kanilang pinagkakaabalahan. Ang tatay naman nandito sa loob at binubutas ang pader na pagdadaanan ng PVC para sa exhaust fan. Maraming araw ang nagdaan at sa muling pagpunta ko naman ay kulimlim ang kalawakan. Nasa loob ng area of responsibility si Bagyong Inday kaya pabugso-bugso ang pag-ulan. Kapag ako'y pumupunta din, ako'y tumutulong sa pagtatambak para hindi sayang ang araw. Nakakapagpapawis pa ng katawan. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang din na lang. Salamat ng marami sa inyong panonood at abangan nyo ang part 3. Paalam!